this is a very good question. Who's really in charge of 2024? And so we ask this question also, who's in charge of my life, my sickness, my wealth? Ang dami po kasing kakabahan if you don't know who's in charge. Ang umiibig sa kanyang ama, listen very carefully, meaning earthly father. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Do you love your family more than me? Ano po ito nagsasalita po, earthly presence of Jesus. Sabi niya, this is how God demands. Mahalin mo yung ama mo nang higit sa akin, hindi karapat-dapat maging disciple ko. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. If He's in charge, He demands. Ang hindi pumapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. You have to carry the burdens of the ministry, the responsibility. May mga krus na pinapapasan sa atin. We have to deny ourselves. If you're egocentric, this is for us. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, magkakamit nito. Lose your life. Yung mga ambition po natin, okay po yan. Pero sometimes we have to put it aside for that which is priority now. Kanina po sa Zechariah po kami, dun sa Dawnwatch. Pinakita po ng Panginoon Diyos na talagang sabi niya, wawasakin ko ang mga bansa na lalaban sa akin. Kaya itong 2024 po, if God is not pleased with how the nations are responding to Him, may mga gulo po lagi dyan. Okay? Kaya sabi niya, ang nagsisikap, mapanatili ang kanyang buhay, subukan mo lang ang goal mo, self-maintenance. Dapat yung comfort ko nandyan. Dapat yung sweldo ko sa akin lang. Subukan niyo pong unahin yan. Sabi niya, mawawalan ito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, you offer it to the Lord, alang-alang sa akin, magkakamit nito. He demands. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Sino po yun? The Heavenly Father. So kailangan papasukin natin si Jesus sa ating buhay. Ay, dagdagan niyo po yung oras niyo sa Panginoon talaga. One of them is your Bible reading program. Bible reading pa lang po yun, ha? Parang pumapasok na ang Diyos. Kasi po siya nagtuturo ron,